Steps to Christ, Chapter 12 by Ellen G. White. Kabanata 12, dapat gawin sa pag-aalinlangan. Marami, lalo na sa mga bata pa sa buhay Kristiyano, ang malimit na binabagabag ng mga isipang nagnumungkahi ng isiptisismo. Sa Biblia ay maraming bagay ang hindi nila maipaliwanag o maunawaan man. At ginagamit ni Satanas ang mga ito upang sirain ang kanilang paniniwala na ang kasulatan ay isang pahayag na buhat sa Diyos. Nang nagtatanong sila, paano ko malalaman ang tunay na daan? Kung tunay nga na ang Biblia ay salita ng Diyos, paano mawawala sa akin ang mga pag-aalinlangan at kagalumihanan ito? Kailanman ay hindi hinihingi ng Diyos na tayo magsipaniwala nang hindi muna siya nagbibigay ng sapat na katibayang magpasasaligan ng ating kapananampalataya. Ang pamamalagi ng kanyang pagkadiyos, ang kanyang likas, at ang katotohanan ng kanyang salita ay pawang pinagtitibay ng patutuong kinikilala natin, at ang patutuong ito ay sagana. Gayunmay, hindi na inaalis ng Diyos ang pagkaari ng pag-aalinlangan. Ang ating pananampalataya ay dapat mabatay sa katunayan, hindi sa pagpapakitang tao. Ang mga may ibig mag-alinlangan ay makapag-aalinlangan, subalit ang talagang naghahangad na makakilala ng katotohanan ay makasusumpong ng saganang katibayang mapagsasaligan ng kanilang pananampalataya. Hindi ganap na maabot ng dahot na pag-iisip, ang likas o ang mga gawa ng isang walang hanggan. Sa lalong matalas na pag-iisip, sa pinakamatalinong tao, ang isang banal na iyan ay dapat manatiling nababalot ng hiwaga. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaya sa Sheol, anong iyong malalaman? Job, Kapitulo 11, versikulo 7 at 8. Ang sigaw ni Apostol Pablo ay ganito: O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kanyang mga daan. Roma, Kapitulo 11, versikulo 33. Bagaman at mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya, katuwiran at kahatulan ay patibayin ng kanyang luklukan. Awit 97, versikulo 2. Maaaring maabot ng ating pag-iisip ang kanyang mga pagpapasunod sa atin at ang mga layunin na ikabubuti natin kung ating maalaman. At ang hindi natin maabot ay dapat na nating ipagkatiwala sa kamay na may walang hanggang kapangyarihan at sa pusong puno ng pag-ibig. Hindi natin malalaman ang lahat. Ang salita ng Diyos, gaya ng likas niya nagsasalita nito, ay nagpapakilala ng mga hiwagang hindi ganap na matatarok ng mga taong dahok sa kaalaman. Ang pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan, ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang pagpapanibago ng pagkatao, ang pagkabuhay na maguli, at marami pang ibang mga paksang ipinakikilala sa loob ng Biblia ay mga hiwagang napakalalim na hindi kayang ipaliwanag ng pag-iisip ng tao o maunawa mang lubusan. Datapwat, wala tayong katuwiran na ating pag-alinlanganan ang salita ng Diyos dahil sa hindi maabot ng ating pag-iisip ang mga hiwaga ng kanyang banal na kalooban. Sa sanlibutan ito ay lagi tayong nasa gitna ng mga hiwagang hindi natin matarok. Ang pinakamaliit na anyo ng buhay ay naghaharap ng isang suliraning hindi kayang ipaliwanag ng mga lalong pantas na pilosopo. Saan mang dako ay may mga kagilagilalas na bagay na hindi abot ng ating pagkukuro. Dapat baga naman tayong magtaka kung tayo'y makasumpong sa sanlibutan ukol sa espiritu ng mga hiwaga na hindi natin maaaring maarok. Ang kinahihirap ay nasa kahinaan at katitiran ng pag-iisip ng tao. Sa loob ng kasulatan ay binigyan tayo ng Diyos ng sapat na katibayan ng banal na likas nito, at hindi natin dapat pag-alinlanganan ang kanyang salita dahil sa hindi maabot ng ating pag-iisip ang lahat ng hiwaga ng kanyang banal na kalooban. Bagay na mahirap unawain. Sinasabi ni Apostol Pedro
at sa kasulatan ay mayroong ilang bagay na mahirap unawain at isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga sa ikapapahamak nila. 2 Pedro 3:16. Ang mga talata sa kasulatan na mahirap unawain ay siyang ipinipilit ng mga isiptiko na anilay isang katuwirang panglaban sa Biblia. Ngunit hindi gayon, manapay mga kabuuan ito ng isang matibay na patutuo ng banal na kasulatan ay kinasihan. Kung walang linalaman iyan na anumang salaysay na tungkol sa Diyos, kundi yaon lamang mga madaling unawain, kung ang kanyang kadakilaan at karangalan ay matatarok ng mga isip ng mahina ng mga tao, kung makagayon ay hindi nagtataglay ang Biblia na napakatibay na patutuo ng banal na kapangyarihan. Ang kadakilaan at pagkamahiwaga ng mga paksang ipinakikilala ay siyang dapat bumuhay ng pananampalataya na ito nga ang salita ng Diyos. Kahangahangang aklat. Ang Biblia ay naghahayag ng katotohanan sa isang simpleng paraang at sa walang pagkukulang na pagtugon sa pangangailangan at hangarin ng puso ng tao, na siyang nagpapanggilalas at gumagayuma sa mga may napakataas na pinag-aralan, at sa kabilang dako naman ay tumutulong sa mga mababa at hindi nagsipag-aral upang kanilang makilala ang daan ng kaligtasan. Gayunmay, ang mga katotohanan ito na binigkas sa simpleng mga pangungusap ay tumutukoy sa mga paksang napakadakila at napakamalawak, napakalayong maabot ng kapangyarihan ng pangunawa ng tao, na ano't mapaniniwalaan lamang natin ang mga ito, sapagat Diyos ang nagpahayag. Sa ganyay, nalalahad sa atin ang panukala ng pagtubos, upang makita ng bawat tao ang mga hakbanging gagawin niya sa pagsisisi sa harapan ng Diyos at sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, upang siya'y maligtas sa paraang itinakda ng Diyos na tapat sa ilalim ng mga katotohanan ito, na napakadaling maunawa, ay nalalagay ang mga hiwagang lumulukob sa kanyang kaluwalhatian, mga hiwagang dumadaig sa pag-iisip na nagsisiyasat, subalit nagdudulot ng paggalang at pananampalataya sa taong taimtim ang pusong humahanap ng katotohanan. Kung kailan niya lalong sinasaliksik ang Biblia, ay saka naman lalong nagtitibay sa kanyang pag-iisip na ito nga ay salita ng Diyos na buhay, at ang pagmamatuwid ng tao'y yumuyuko sa harap ng karangalan ng banal na pahayag. Ang kilalaning hindi natin garap na maabot ang mga dakilang katotohanan ng Biblia ay pag-aning hindi malirip ng kapos nating pag-iisip ang walang hanggan ng tao sa kanyang maigsing pagkakilala ay hindi makauunawa ng mga layunin ng katalinuhang walang hanggan. Bunga ng pag-aalinlangan. Sa dahilang di maarok ang lahat ng mga hiwaga dito, ay tinatanggihan ng mga isiptiko at ng mga di kumikilala sa Diyos ang salita niya, at hindi lahat na nagsasabing sumasampalataya sa Biblia ay ligtas na sa pangalim na ito. Anang apostol, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 12. Matuwid ang pag-aralan ng masinop ang mga itinuturo ng Biblia at siyasatin ang malalim na bagay ng Diyos, ayon sa inihahayag sa kasulatan. 1 Korinto Kapitulo 2, versikulo 10. Bagaman ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ang mga bagay na hayag naman ay nauukol sa atin. Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 29. Subalit gawain sa Satanas ang isinsay ang mga kapangyarihan ng pag-iisip na sumisiyasat. Sa pag-aaral ng katotohanang ipinakikilala ng Biblia, ay may kapalaluang napapalahok. Kaya ang mga tao'y nayayamot at humihinto pagkat hindi nila maipaliwanag ang bawat bahagi ng kasulatan ng ayon sa kanilang ikasisiya. Totoong ikinahihiya nilang aminin na hindi nila napag-uunawa ang mga salitang kinasihan. Ayaw nila maghintay ng matyaga hanggang sa loobin ng Diyos na marapat nang ihayag sa kanila ang katotohanan.
Ipinilalagay nilang sapat na ang sarili nilang karunungan upang kanilang mataho ang buong kasulatan. At dahil sa kanilang pagkabigo, ay tinalikdanan nila tuloy ang kapangyarihan nito. Tunay nga na ang marami sa mga kuro-kuro at aral na karaniwang ipinilalagay ng mga hango sa Biblia ay walang pinagtitibayan sa mga iniaaral nito. At tunay nga nakasalungat pa ng buong patotoo ng tinasihang salita. Ang mga bagay na ito ang palaging pinagbubuhatan ng pinag-aalinlangan at ikinababakla ng marami. Subalit, hindi maipararating iyan sa salita ng Diyos, kundi sa pilipit na pagpapaliwanag ng mga tao. Dapat tayong lumago sa kaalaman. Kung maaari lamang maunawa ang lubusan ng tao ang Diyos at ang kanyang mga ginawa, pag naabot na nila ang kanilang kalagayan, ay hindi na maaari pang makatuklas sila ng katotohanan. Hindi na lalago sa pagkakilala, hindi na lulusog ang pag-iisip o ang puso man. Sa gayon, ang Diyos ay hindi na magiging kataas-taasan at yamang inabot na ng tao ang hangganan ng pagkatuto at pagkasulong ay hindi na siya uunlad pa. Pasalamatan nga natin ang Diyos dahil sa iya'y hindi totoo. Ang Diyos ay walang hanggan at siya ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 3. At sa buong panahong walang katapusan, ay magpapatuloy pa ang tao sa pagsasaliksik at sa pagkatuto. Subalit, di mauubos ang mga kayamanan ng kanyang karunungan, ng kanyang kabutihan, at ng kanyang kapangyarihan. Adhika ng Diyos na ngayon pa sa buhay na ito ay patuloy na mahayag sa kanyang bayan ang mga katotohanan ng kanyang salita. Iisa lamang ang paraan upang matamo ang kaalamang ito. Mauunawa natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagpapaliwanag ng Espiritu na kumasi sa pagbibigay ng salita. Ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, o ang malalim na bagay ng Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 11 at 10. At ang pangako ng tagapagligtas sa kanyang mga alagad ay ito. Kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat kukuha siya na sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Juan, Kapitulo 16, versikulo 13 at 14. Gamitin ang pag-iisip. Ibig ng Diyos na gamitin ng tao ang kapangyarihan niyang mga tuwiran at ang pag-aaral ng Biblia ang magpapalakas at magpapadakila sa isip na hindi magagawa ng alinmang ibang pag-aaral. Datapwat, pakaingatan nating huwag gawing Diyos ang pangangatuwiran, sapagat iyan ay may kahinaan at karupukan at nalikas ng katauhan. Kung ayaw tayo na ang banal na kasulatan ay maging malabo sa ating pangunawa, nanupat hindi natin maunawaan ang napakalinaw na katotohanan, ay dapat tayong magkaroon ng kasimplihan at pananampalataya ng isang maliit na bata, handang mag-aral at humingi ng tulong ng banal na Espiritu. Ang ating pagkakilala sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos, at sa ating kawalan ng kaya upang maunawa ang kanyang kadakilaan, ay siyang dapat magbigay sa atin ng kapakumbabaan. At dapat nating buksan ang kanyang salita na gaya ng tayo'y lumalapit sa kanyang harapan na taglay ng banal na takot. Paglapit natin sa Biblia, ay dapat kumilala ang pangangatwiran sa isang kapangyarihan mataas kaysa sarili. At ang puso at dunong ay dapat na lumuhod sa dakilang ako nga. Tutulong ang Diyos upang makaunawa. Maraming bagay na talagang mahirap unawain at malabo ang kahulugan. Ngunit gagawin ng Diyos na malinaw at magaan sa nangagsisikap na makakilala. Subalit, kung hindi tayo aakayin ng Espiritu ng Diyos, ay palagi tayong mabibingit sa pagpilipit sa kasulatan at sa ditumpak na pagpapakahulugan sa mga salita nito. Marami ang pagbasa ng Biblia na hindi pinakikinabangan at sa maraming pangyayari ay nakasasama pa. Baka binubuksan ang salita ng Diyos na walang paggalang at walang panalangin,
Baka ang pag-iisip at kalooban ay hindi napaparagay sa Diyos. Una ayon sa kanyang kalooban, ang pag-iisip ay pinalalabo ng alinlangan. At sa kanyang pag-aaral ng Biblia ay lalong nagtitibay ang pag-aalinlangan. Ang pag-iisip ay hahawakan ng kaaway at nagpapasok siya ng mga isipang hubad sa katotohanan. Kailanmat sa salita at sa gawa ay talagang hindi pinagpipilitan ng mga tao na maging kasang-ayon ng Diyos. Kung gayon, maging gaano man ang kanilang karunungan, ay malamang na sila'y magkamali sa pag-unawa ng kasulatan at hindi panatag ang magtiwala sa kanilang mga paliwanag. Iyong mga bumabasa ng kasulatan upang humanap lamang ng mga pagkakasalungatan ay walang pagkakilalang ukol sa Espiritu. Dahil sa lisyang pagkakilala ay marami silang makikita na ipag-aalinlangan at hindi ipananampalataya sa mga bagay na napakalinaw at napakasimple. Pagtagpan man nila gaya ng maaari nilang gawin sa maraming pangyayari, ang tunay na dahilan ng pag-aalinlangan at isiptisismo ay pag-ibig sa kasalanan. Hindi tinatanggap ng pusong mapagmataas at maibigin sa kasalanan ang mga iniaaral at mga pagbabawal ng salita ng Diyos. Kaya nga't nakalaang mag-alinlangan sa kapangyarihan nito, yaong mga tumatangging sumunod sa mga itinagubili nito. Upang maabot ang katotohanan, ay dapat tayong magkaroon ng isang maalab na hangad na maalaman ang katotohanan at pagkukusa ng pusong sumunod. At lahat na nag-aaral ng kasulatan at taglay ang ganitong diwa ay makakatagpo ng saganang katunayan na ito nga ang salita ng Diyos at mauunawa nila ang mga katotohanan nila linalaman nito na siyang sa kanila'y magpapantas sa ikaliligtas. Gawin ang tungkulin. Ang sabi ni Kristo, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Juan, Kapitulo 7, versikulo 17. Sa halip na pag-alinlanganan at tutulan ng pabaluktot na katuwiran, ang hindi ninyo naaalaman ay tanggapin ninyo ang liwanag na simisilang na sa inyo, at tatanggap kayo ng lalo pang malaking liwanag. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ay ganapin ninyo ang bawat tungkuling pinalinaw na sa inyong pangunawa, at mauunawa rin at magagawa ninyo ang mga pinag-aalinlanganan ninyo ngayon. May isang patotoo na lantad sa lahat. Sa pinakamarunong at sa pinakamangmang, ang patotoo ng karanasan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na subukin ang katunayan ng kanyang salita at katotohanan ng kanyang mga pangako. Sinasabi niya na ating tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Awit, Kapitulo 34, versikulo 8. Sa halip na umasa na lamang sa salita ng ibang tao, ay tikman natin sa ganang ating sarili. Ipinahayag niya na kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap. Juan, Kapitulo 16, versikulo 24. Matutupad ang kanyang mga pangako kailanmay hindi pa nagkakabula ang mga iyan. Talagang hindi magkakabula. At paglapit natin kay Jesus na nagagalak tayo sa kapuspusan ng kanyang pag-ibig, ang ating alinlangan at pag-aalapaap ay mga paparam sa liwanag ng kanyang pagkikiharap. Si Jesus ang nagliligtas. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang nagligtas sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 13. At lahat ng naalis na sa kamatayan at nalipat sa kabuhayan ay naglalagay rito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Juan, Kapitulo 3, versikulo 33. Masasabi niya na nangailangan ako ng tulong at ibinigay sa akin ni Jesus. Bawat kailangan ko ay kanyang ipinagkakaloob at binusog niya ang nagugutom kong kaluluwa. At siga ng akin ngayon, ang Biblia ay isang pahayag ni Jesucristo at itinatanong ba ninyo kung bakit ako sumasampalataya kay Jesus? Sapagkat sa ganang akin ay isa siyang Diyos na tagapagligtas
Bakit ako naniniwala sa Biblia? Sapagkat nasumpungan kong ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa aking kaluluwa. Tayo na rin ang makakasaksi na ang Biblia ay totoo at si Kristo ay anak ng Diyos. Napag-aalaman natin na ang ating sinusunod ay hindi mga katakatang ginawang mainam. Kailangan natin ang lumago. Pinapayuhan ni Pedro ang kanyang mga kapatid na magsilago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Pagka lumalago sa biyaya ang bayan ng Diyos, ay patuloy silang tatanggap ng lalo at lalong malinaw na pagkaunawa sa kanyang salita. Makakakita sila ng bagong liwanag at kagandahan sa mga banal na katotohanan nito. Ito'y nagkakatotoo na sa kasaysayan ng Iglesia sa buong panahon at magpapatuloy pa ito hanggang sa wakas. Ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang higit sa sakdal na araw. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 18. Tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay makatitingin tayo sa panahong hinaharap at mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos na lalago, ang ating karunungan. Ang pag-iisip ng tao ay mapapaugnay sa pag-iisip ng Diyos at ang bawat kapangyarihan ng kaluluwa ay mapapalapit sa pinagmumula ng liwanag. Ikagagalak natin na ang lahat ng bagay na gumugulo sa ating pag-iisip ayon sa kalooban ng Diyos ay pawang ipaliliwanag sa panahong yaon. Ang mga bagay na mahirap unawain ay paliliwanagin at sa mga bagay na ngayon wala kundi kaguluhan at pagkabigo ang natutuklasan ng ating tapos na pag-iisip ay makikilala natin ang pinakasakdal at pinakamagandang pagkaayos sa panahong iyon. Ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko na gaya naman ng pagkakilala sa akin. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 12.